Alright, good morning mga friends. Ay, matagal-tagal tayo nang wala uli. Siguro more than 2 months. 1 month or 2 months tayo na wala uli. So may inasikaso na naman tayo, so hindi tayo nakakapag-vlog. Dami nating inaasikaso. Ayun. So sino ba nakamiss? Ako, nami-miss ko na kayo lahat dyan. Hindi tayo nakakapag-vlog kasi ngayon lang ulit tayo nakakapag-vlog. Ngayon lang ulit tayo magbibigay ng content. So yun, welcome back. Welcome back again and again. So ngayon, ayun na, mga nagkakampanyahan na. Sila dyan yung nakakadilig ng mga jingles. Jingle, so mga ganada naman ng mga ating mga kandidato ngayong barangay election. Lahat ang nadadaanan natin puro may mga jingle na. Yan, kung bago ka pa lang sa video na to, please subscribe, comment and share na lang po sa mga video natin nilalabas. And then pahit na rin po ng notification bell para updated ka lagi sa mga video. So for today's video, siguro pag-usapan natin yung about sa mga LTO or mga huli or mga checkpoint. Yan, kasi uso ngayon ng mga checkpoint kasi mga mag-election eh. So may mga COMELEC checkpoint yan. So paano ba natin may iwasan yan? Although yung mga COMELEC checkpoint naman na hindi naman sila naninita. Para lang masigurado natin yung kasiguridad natin dyan sa mga manggagancho, yung mga mandurugas, mga mandadaya. And kaya may mga checkpoint dyan para siguro sa mga balota nating dinadala sa mga bawat bayan para secured. Yun. So yun, paano natin may iwasan yung mga checkpoint kahit hindi naman sila COMELEC checkpoint, kahit anong mga checkpoint pa yan. So unang-una sa lahat, siyempre, bago ka lumabas ng bahay, bago ka mag-drive, bago ka magsimulang mag-vlog, or kahit pag-drive lang, kahit mag-motor ka lang, or kahit anong sasakyan yan, unang-una sa lahat, dapat i-check mo yung sasakyan mo. Siyempre, dapat ride safe ka lagi. Yun, double check lahat. Yan. Pangalawa, syempre, pagka magmumotor ka, make sure na lagi mong dala yung papel ng mga motor mo. Yun, papel ng mga motor mo na ginagamit mo pang transport. Yun, papel ORCR, importante yan, deed of sale. Para in case sa ma-checkpoint ka, hanapin mo ng mga nagche-checkpoint yun, meron ka may papakita na katunayan na sa'yo yung sasakyan. Pangatlo, kailangan may lisensya ka. Lisensya ang mahalaga. Pag walang lisensya, automatic huli ka na. Pang-apat, kailangan nakarehistro yung mga sasakyan na nakaano sa inyo, nakapangalan. I-rehistro nyo para less violation ka. Hindi pala, pang-apat pala is nakarehistro tsaka lisensya, yon. Ay, mga traffic enforcer yun. May mga chance din manghuli ay mga traffic enforcer. Sheesh, ganda ng kulay ng mags. Yan yung kulay gusto ko eh. Kulay neon green or fluorescent yellow. So yun nga, before you ride, dapat kompleto lahat. ORCR, lisensya, tapos dapat nakarehistro ka. Kahit anong sasakyan pa dala mo, dapat kompleto yon. And then syempre, bago ka umalis sa bahay nyo, syempre kahit naka-gear ka o kahit naka-proper attire ka para sa pagdadrive, lagi ka dapat nakapantalon ka, naka-long sleeve, and nakasapatos. Yun lang yun, less hassle na yun, less resita na kagad yun sa checkpoint. Tapos may tuturo din ako sa inyong tips paano kayo makakalusot sa checkpoint kahit hindi naman sa lahat successful yon. Pero sa akin kasi minsan kasing nagawa, siguro mga 5 times ko nang nagawa, successful naman. Hindi naman ako sinisita. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano.
Hindi naman siya 100% legit pero based on my experience kasi, nagagawa ko siya. So, sa akin legit. Pero siguro sa mga times na susunod, baka mamaya, hindi na natin magawa. Dagdag kaalaman pa lang, dagdag kaalaman lang siguro sa inyo. Paano nyo maiiwasan. Okay. So, ayun. First of all, kailangan, pag naano kayo ng checkpoint, kailangan magpakumbaba kayo. Huwag kayo yung galit kasi checkpoint yan eh. Siyempre ugali talaga nilang gagawin yung manita or non-checkpoint kasi malay nyo merong operation, merong nanakawa, may nakarnapan. Yun, kailangan nilang kunin yung ORCR nyo. Pero lagi nyo tatandaan, wag na wag ibibigay yung susi nyo. At wag na wag kayong papayag na sila yung magbubukas sa mga compartment nyo, yung mga sarili nyo gamit, like kung may dala kayong box, may top box kayong dala, meron kayong mga saddle bag na dala, or may compartment kayo na malalaki, wag na wag kayong papayag na sila yung magbubukas. Mahirap na, baka kasi mamaya matanimang ka. Yeah, alam mo naman yung mga nagche-checkpoint kayo, hindi naman sa lahat na nilalahat natin, iwas ka na lang din. May tanimang ka. May akala nila bigla kang lagyan ng droga dyan sa apartment mo. Mahirap na. Kaya dapat pag may checkpoint ka, ang ibibigay mo lang lisensya mo, ORCR, tsaka yung rehistro ng motor. Wag mo sila yung pagbubuksan mo ng compartment mo, bag, saddle bag, top box, or may mga dala kayong bag dyan sa likod nyo. Wag na wag sila magbubukas. Ikaw yung magbubukas. Okay? Mahirap na. Baka mamaya makadali ka. Diba? Tapos, yung mga nagche-checkpoint na yan, naka-proper uniform yan. Oo, naka-proper uniform yung mga nagche-checkpoint na yan. Tapos makikita mo may mobile yan, naka-proper uniform. And then, meron yung nakalagay na checkpoint. Nakalagay sa harap. Papakita ko sa inyo kung ano yung nila, karatula. Yung gantong naka-barrier. Yan, yung ganyang naka-barrier na checkpoint na yan. Pag may checkpoint, lagi mo makikita yan. Ibig sabihin, may operation sila. So, willing kang huminto para i-check yung mga papeles sa mga motor mo or harangin ka. Saka ikaw pagka chine-checkpoint ka, huwag kang kakabahan. O kung may mali man sa pagche-checkpoint sa'yo, yun, sampid mo na siguro sa reklamo. Pero yun, pagka na-checkpoint ka, huwag ko yung galit. Sila kasi may karapatan man checkpoint, sila yung may power. So lagi lang kayo magpapakumbaba. Baka mamaya yung mga pulis na nagche-checkpoint sa'yo, LTO, HPG napakaganda mo ipag-usap sa'yo tapos ikaw yung galit. Malilintigan ka. Baka i-case na meron kang wala ka naman dapat violation, hanapan ka nila ng violation. Alam mo naman ang mga violator ngayon. Alam mo naman mga ngayon, mga nanguhuli. Pag maayos kang kausap, hindi nila papahabain yan. Pero pagka ikaw pa yung matapang at sabi mo wala ka namang violation tapos may nakita kang violation, yari ka na. Doon pa lang yari ka na. So dapat lagi ka magpapakumbaba, laging mahinahon, tsaka wag mo tatawagin silang boss. Hindi mo naman sila amo. Tatawagin mo lang sila, magalang ka. Pag galang, tawagin lang silang sir, ma'am, ganun lang. Pero huwag tatawagin boss. Kasi magagalit sila, hindi mo sila amo, hindi ka nila pinapasahod. Yan. Sir lang lagi, sir, ma'am. Paggalang yan sa mga police, sa mga HPG, sa mga LTO natin. Yan sa mga nanguhuli naman, sa mga nagche-checkpoint naman, yung mga police na yan, tsaka mga, kanalasa kasi police lang police, tapos traffic enforcer, yan yung mga ganyan. Kadalasan naman pag nagche-checkpoint sila, hinahanap lang naman sa atin titignan lang naman, naka-helmet ka, hanapin ng lisensya, ORCR, yun lang. Pagka nakakita naman na meron ka na kompleto ka na, wala na, papalusutin ka na.
Unless kung may checkpoint talaga sila ng operation na minanakawa, minanakarnapan, ayun, kailangan talaga tatanungin mo kung anong tanong ang gagawin sa'yo. Tapos wala namang naipakita ang papeles, yung mga na-checkpoint, paghihinalaan na nila. May police. May police mobile. Yan, makikita nyo madalas ngayon yan, yung mga police mobile na yan, kasi mag-e-election nga eh, may barangay election tayo eh. So madalas sila mga checkpoint. Yun nga kasi nakaano sa kanila eh, Comelec checkpoint kasi. Kaya kung bago ka pala uli sa video na to, please subscribe, comment and share na lang po para sa mga bagong video natin ilalabas. And then pa-hit na rin po ng notification bell para sa mga bagong video natin ilalabas para updated kayo. Tapos pa-comment na lang siguro kung ano yung mga gusto nating i-vlog pa, kung ano yung gusto nating i-review. Gagawin natin ng vlog yan. Magbabalik loob na ulit tayo sa pagbablog habang tumatagal. Araw-araw naman kasi tayo bibiyahe. Nito kasing mga nakaraang buwan kasi hindi tayo nakapag-vlog kasi syempre busy tayo, may nasikaso tayo. So welcome back ulit sa akin. Medyo talaga naging busy lang. So marami lang kasing inintindi. Although pwede naman tayo mag-vlog, so hindi tayo naka-mindset sa pagbablog nung time na yun eh. Dito na tayo sa bypass road. Yung kanina kasi doon sa dinaanan natin gasolinahan, doon madalas kasi checkpoint. Dati kasi nito siguro mga nakaraang buwan, siguro 1 week nag-checkpoint doon yung mga police. Tapos HPG, hindi naman kami hinaharang. Hindi ako hinaharang kasi naka full gear naman ako. Hindi kami hinaharang. Ang hinaharang naman nila meron kasi mga truck, yun, nag-overspeeding sila sa kahit ganyan, tapos overloading. Siguro yung mga sinisita nila yung mga naka-truck, tsaka yung mga nagmumotor na walang helmet, yun siguro. Pero kasi araw-araw naman ako pagka-bibiyahe naka-helmet ako, tapos proper dress attire naman tayo eh. So diretso lang kami, hindi naman ako sinisita, wala naman sitang ginagawa. So, may one time nasita naman ako, hinarang lang kami, pero hinanapan lang kami ng lisensya. So ayun lang. Siguro gano'n lang sa sila manita or mag-checkpoint. Hindi pa talaga yung crucial na mag-checkpoint. Ayun, medyo hirap tayo magsalita. Naghahabol talaga tayo ng hinga. Ayun, yung tips ko nga pala kung paano tayo nakakalusot sa mga checkpoint. Hindi tayo naharang yung baga dire-diretso ka lang, yung hindi ka napaparahin ng mga nagche-checkpoint sa'yo. Ayun, kasi talaga hindi sa lahat na ginagawa ko to. Hindi ko sinasabing 100% na legit na nangyayari or nagagawa ko, pero may 5 times ko na kasi siyang nagawa. So hindi natin masasabi, baka mamaya sa susunod na checkpoint gawin natin harangin pa rin tayo. Ayan. Sa mga bago nagmumotor dyan, tips lang to, huwag nyo masyadong gagayahin siguro para hindi tayo kabahan or siguro okay, pagka kasi may naninita or may nagche-checkpoint, kadalasan kasi nasa right side sila. Okay, nandyan sila sa right side, tapos may makikita ka kagad dyan na karato na nakalagay checkpoint, police checkpoint, ganyan. Okay, ang ginagawa ko kasi, lalo na pagka yung daan natin is 4 lanes or 3 lanes man lang, 4 lanes gano'n, kadalasan nandun lang sila sa sa right side eh. So ang ginagawa ko kasi, nagbabagal muna ako pag nakita mo kasi, syempre alam mo naman teknik ng mga nagmumotor, kailangan yung mata mo nasa itaas or nasa malayo na kagad para in case may makita ka nagche-checkpoint,
magdadalawang isip ka na kung tutuloy mo ba or hindi. Ganun lang yun eh. Tapos makikita mo naman lagi sa mga nagche-checkpoint. May mga checkpoint yung mga motor, nandiyan lang agad sa mga gilid-gilid, nakatambay sila. Alam mo yung parang may prosesyon pero wala naman silang prosesyon na iniintay. Yan, nasabihin na oh, may checkpoint dyan, sige. So, pati ikaw mapapahinto. Pero, ayan, pagka-kompleto ka naman ng papeles, tapos wala ka namang, tingin mo wala ka namang magiging violation. Siyempre, i-stopin mo na sila, dire-diretso ka na lang. Yan. Pag naka-experience nyo, although lahat naman talaga nakikita natin ganun na nangyayari. So, ganon. Yung mga nagche-checkpoint naman kasi, hindi yan gumigitna. Hindi sila gumigitna sa kalsada. Lagi lang sila nandyan sa may gilid, sa right side. Sa right side lang talaga lagi sila. Okay. Ayun, pagka meron kang meron kang kaharap, nandyan sa harapan mo, may kotse, or may four wheels dyan. Ang ginagawa ko kasi muna, sinasarado ko yung visor ko. Kung dual visor yan, sasarado ko yan para maiwasan natin yung pakikipag-eye contact doon sa nagche-checkpoint. Kasi pagka nakipag-eye contact ka doon sa nagche-checkpoint, paghihinalaan ka na yan eh. Ibig sabihin nun, baka pag-isipan ka yan, uy, kinakabahan to bakit ganito yung motorcycle ito, kinakabahan to So yun pa lang, technique na kasi yun talaga. Totoo naman yun. Kung ako naman din yung nagche-checkpoint, tapos nakipag-eye contact ka doon sa nagmumotor, paghihinalaan na kita kung bakit ka nakipag-eye contact. Tapos bigla kang balik ng tingin sa iba, haharain ka talaga. So ang ginagawa ko doon kasi, yung mga helmet kasi natin, meron dyan naka-dual visor. Tapos meron naman yung mga single visor na pero naka-tinted. Yun, ako kasi binababa ko yung dual visor ko, yung pinaka-tinted, para hindi ako makakapag-eye-to-eye contact. Ayun, dun sa mga nagche-checkpoint. Okay, pagka nakalusot ka ng gano'n, sumunod doon. Pagka meron kasi sakyan dyan sa harapan mo, kahit 4 wheels pa yan, 2 wheels pa yan, or 3 wheels pa yan, mga tricycle, ang gagawin mo, ito, katulad ito, 3 lanes to, higitna ka, ganyan. Tapos meron kang nasa harapan, kagaya ng gano'n, tapos meron ka sa likodan na 4 wheels ulit. So hindi ka nila paparahin, dire-diretso ka lang, kasi pagka pinara ka nila, magkakos of traffic yan. So yun pa lang, technique na yun. So legit kasi yun, legit na ginagawa ko yun. Pagka hininto, ayan, ganyan, katulad ng ganyan, nasa left side lane tayo. Tapos ayan, ganyan, nandiyan lang tayo sa gilid, or wala kasi nasa 2-way na lang tayo eh. Kanina kasi naka 3 lanes eh. Yan, ganito, gagawin lang tayo dito sa kabila. Ayan, igigita natin, ganito yung magandang pwesto. Yan, nakanganyan ka lang sa gilid nung pinakagitna. Tapos buntutan mo lang yung ganyan. Tapos huwag kang makikipag-eye to eye contact or babawi yung visor ng helmet mo. Dire-diretso ka lang. Ayan, pagka may nakita kang may 4 wheels sa likod mo, ayan, katulad na may 4 wheels tayo sa likod, nakapo lang may yan, hindi ka na nila paparahin kasi magkukos ka na ng traffic yan. So palulusutin ka nila. So yun, doon pa lang nakalusot ka na sa traffic, nakalusot ka na sa checkpoint. Yun lang yung way. Yun yung way. Pero hindi ko sinasabi legit yun Hindi ko sinasabi 100% legit yung ginagawa natin na yun. Yun nga, disclaimer lang kasi, pero ako kasi nagagawa ko yun nagagawa ko siguro 5 times na nagagawa ko siya. So hindi lahat baka mamaya lahat every checkpoint na gawin nyo, tapos sasabihin sa inyo tumatakas kayo sa checkpoint. Gano'n talaga nagche-checkpoint na mahigpit, gumigit na talaga yung mga nagche-checkpoint like HPG, LTO. Pag LTO natapatan mo, nako, yari ka. Lalo kung nakarehistro ka tapos nakita sa'yo may violation ka agad. Nako, mas mabigat na mabigat na penalty yun. Mabigat na bigat yun. Okay lang sana kung makakahuli sa inyo is police lang or mga traffic enforcer. Meron kasi talaga dyan ng mga tawag doon, provincial or mga barangay ordinance o yung mga ordinansa ng mga barangay or mga bayan-bayan.
Kahit mga traffic enforcer naninita or titigit, kung sila naman yung maninikit sa inyo, ano lang yun, mababa lang yung multa. Kagaya ng mga police o traffic enforcer, mababa lang yung multa niyan. Pero pagka ang nakatapat sa inyo, nakahuli sa inyo is LTO, no, sahan mo, mabigat sa bulsa yan. Pinakamababa niyan, 5,000. So, yun, pagka alam mo na agad na LTO yung ano, yung nagche-checkpoint, siguro ako sa inyo, pag nakita nyo nakapila na yung mga tao dyan sa may gilid-gilid, nakita nyo nakatambay, kung alam mo may violation, kung alam mo may wala kang proper media, proper uniform dyan, ako sa'yo, bumalik ka na lang or hintayin mong umalis yung mga LTO para makapagbiyahe ka. Yun lang yan. So yun, kung bago ka pala uli sa video na to, please subscribe, comment and share na lang po. And then pahita rin po ng notification bell para sa mga video nating bagong ilalabas lagi. And then pa-comment na lang din po dyan sa ating mga comment section kung anong gusto nyo mga i-vlog pa natin. Ayun, muli ako nga pala uli si Emot Motovlog, nagbibigay sa inyo ng paalala, ride safe, drive safe, and then let's pray. So ayun, dito lang tayo magtatapos. So thank you and peace.